Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang mag-shout out ngayon. Shout out kina Cole Joyce Channel, si Tessie Buyukan, si Junito Marinado, si Rudolph Uy Studio, at saka yung iba pang mga viewer at subscribers ko na nagko-comment. Hindi ko na kayo ma-mention lahat kasi alam nyo pag medyo may age na na may memory gap na. Kaya lahat kayo, alam nyo naman kung sino kayo. Yung mga nagko-comment, masipag na manood dito sa channel ko. At salamat sa mga sharer. Kumonte pero may mga share pa rin. Thank you at saka mga nagla-like. So ngayong umaga, no, ang topic natin ay tungkol sa mais. Kasi may mga nagtatanong kung pwede raw bang isingit ang durog na mais or yung corn grits dun sa pagkain ng mga layer in between meals. Bago tayo pumunta dun sa saktong sagot, no, explain ko muna kung ano ba itong corn. Ano bang makukuha ng mga layer natin dun sa corn grits or sa yellow corn, no? Kasi ang yellow corn, meron ding mga nutrients yan. May nakukuha. Kaya nga yan yung pinaka mas maraming ingredient ay mas maraming amount doon sa feed formulation. Yan yung pinakamalaking portion, yung yellow corn. Kasi diyan kinukuha ng layer na yung energy nila. Mataas ang metabolizable energy niyan. Although meron ding crude protein yan. At saka siyempre meron ding calcium yan. Pero hindi niya maibibigay lahat yung mga nutrients na kailangan ng mga layer, or hindi niya maibibigay yung total na requirement ng mga layer. Kaya yung mga nutritionist, no, siyempre pag magagawa ng feeds, may feed formulation na tinatawag. Yung feed formulation, yun yung computation na ng lahat ng nutrient requirements na kailangan ng layer or kailangan ng RTL. Kasi iba't ibang age ng manok, no. Mag-umpisa ka dun sa kasi sa layer yun yung tinatanong. So mag-umpisa ka dun sa RTL. Ang ipapakain mo muna naman dun ay pre-lay, di ba? So iba yung feed formulation doon. Pero merong yellow corn na yon, meron ng yellow corn yon na almost 65% doon sa formulation. Susunod na malaking portion yon yung soya, no? Yun. So yun yung macro ingredients na tinatawag. Yun yung malalaking portion kasi. So doon sa layer naman, layer mash 1 and tsaka layer mash 2 or layer crumble, kung ano man yung ginagamit, no. Iyon, may ibang formulation yung layer mash 1, layer mash 2, ibang formulation din. Kasi nagbabago yung requirement ng bawat age. Kagaya dun sa pre-lay, no. Mas mababa ang calcium doon. Yung calcium na yung percentage, no. Yung amount ng calcium. Doon sa layer mash 1, tataas na. Doon sa layer mash 2, mas mataas na ang calcium. Pero yung yellow corn, yun pa rin ang pinakamalaking portion ng feeds na ginawa, no. Yun pa rin. Kasi ang mais, no, ay importante talaga sa pagkain ng mga layer. Pero tandaan natin na kung halimbawa, di ba, kasi may requirement ito, no, may daily feed requirement sila, yung daily feed intake nila, yon. So depende dun sa age ng manok mo, meron silang feed intake na 110 to 115, mga ganyan, ano, to pagka nakapik na sila, peak production. Kaya kung plano mo na magsingit ng corn grits or
crack corn man yan, isisingit mo na as merienda nga na tinatanong, no? Pwede raw bang magpamerienda ng yellow corn? Ganon. Ano yan? Maa-alter yung nutrients na dapat pumasok doon sa katawan ng layer mo or yung RTL mo. Kasi ganito yon. 'Di ba? Computed na yung feed formulation. So, nandun na lahat yung ilang percent ng crude protein, metabolizable energy, calcium, fiber, etc. Pati mga microingredients, kasama na yung salt doon, yung vitamin premix, ganon. Kasi may vitamin premix yun. So, pagka nagpakain ka ng plain na corn grits or crack corn, in between meals na sinasabi mo, ang mangyayari doon ay either dalawang bagay, no? Either kasi magpapakain ka una, no? At ang alam mo naman 110 grams yung daily feed intake nila dapat kung naka-peak production. So, dalawa ang mangyayari doon. Either ma-overfeeding ka dahil nagbigay ka ng additional, no, na kakainin nila bukod dun sa daily feed intake nila dapat. Yung daily feed requirement nila in grams. So, either ma-overfeed yung yung layer mo, or mababawasan yung feed intake nila ng normal na yung feeds na pinapakain mo. Diba? Kasi ilang grams yung balak mong ipakain na yellow corn, di ba? Halimbawa, pinakain mo ng 50 grams per head per day, o dinabawasan na ng 50 grams per head per day yung dun sa normal na feeds na computed, na, di ba? Yung computed lahat yung nutrients na dapat pumasok sa katawan nila. Or pipilitin mong ipakain sa kanila yung 110 grams pa rin, aside from the additional na pinakain mong yellow corn. So, mangyayari doon, maa-alter ngayon yung nutrients na dapat patanggap nila. Magkakaroon ka ngayon ng problema doon sa egg production mo. Kahit doon sa katawan ng manok mo. Oo. Yung iba, sabi nila okay daw, okay naman daw sa kanila. Pero syempre, okay sa kanila. Pero baka hindi in-observe yung shell ng itlog, yung size ng itlog, yung production percentage, yung kondisyon ng manok, baka hindi nila ino-observe yun. Sige lang, okay lang. Kasi pag binigyan mo ng pagkain ang manok, tutukain yan. Kasi kahit anong feed material ang ibibigay mo, tutukain yan. Diba? So, kung balak mong magtipid ng pakain, kasi nga ang sabi nila, napakamahal na daw ng feeds. Ganon. Pero kung kukumpitin mo talaga, meron pa rin kinikita kahit kaunti, no? Kung pure feeds ka, nasusundin mo yung scientific feeding, meron pa rin. Basta tandaan ninyo na any introduction or innovation na gagawin mo doon sa pakain mo, no? Kahit anong pwede mong idagdag or bawasin, kung magbabawas ka ng pakain mo o magdadagdag ka ng ibang material, raw material na ipapakain mo sa layer mo, ay merong alteration doon sa requirement, doon sa required na dapat na nutrients na papasok sa katawan ng layer mo para makapag-perform ng maigi o makapag-produce ng maigi. Example na lang tayo, mga tao. Ang normal na kinakain natin, 'di ba? rice tayo, 'di ba? So pag bigla kang nagbawas ng rice mo, anong mangyayari sa iyo? 'Di ba? Tapos kung halimbawa, ang pagkain natin dapat may ulam. May ulam na masarap at masustansya. Tapos bigla kang hindi mag-uulam dahil nagre-reduce ka. Gaya mahal ang bigas, 'di ba? Mahal ng bigas. Hindi na nga ako kakain ng rice. Hindi na rin ako mag-uulam ng karne kasi ang mahal man ng karne. Ang mahal ng karne ng manok, 'di ba? Mahal ng itlog, hindi na ako mag-uulam. So,
anong mangyayari sa katawan natin? 'Di ba? Biglang magbabago yung sitwasyon, parang manghihina ka, aantukin ka. 'Di ba? Nanginginig ang tuhod, lalo na kung hindi ka sanay talaga na hindi kakain ng kompleto. Ganon din ang mga alaga natin. Kaya, huwag mong i-alter yung feeds na ipinapakain mo sa layer, 'di ba? Para sila ay makapag-perform ng maigi, para bibigyan ka ng kita na malaki. Ganon. Oo, kasi the more na tipid-tipid ka, the more na hindi ka bibigyan ng production. Ganon. So parang tayo din, the more na hindi tayo kakain ng kumpleto, the more na nanlalata tayo, the more na hindi tayo makapagtrabaho, hindi tayo makapag-perform, at hindi makapag-isip ng maigi, hindi tayo makapag-isip ng pagkakakitaan. Ganon yun. Kaya, wag mong i-alter. Yun yung sagot doon sa tanong ng yung gustong magpakain ng yellow corn, yung durog na mais daw doon in between meals. So, sana maliwanag ang explanation ko at naiintindihang maigi, at sana maraming tulong pa ito sa mga may mga tanong. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe, at pakihit din ang notification bell para sa mga susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana yung mga sharer, mabubuhay ulit ang mga nag-share. Paki-share ang video ito. At yung mga ibang mga videos ko, sana mapanood ninyo, sipagan ninyo mag-scroll sa channel ko, kasi marami kayong matututunan. Kahit mga simpleng mga video lang, marami kayong matututunan. Hanggang dito na lang. Sana pagpalain tayong lahat ngayon at sa susunod pang mga taon.